Hello, OG. I'm Din. I'm Ellie. We're here in Amadeo, Cavite. Welcome to Cafe Carolina. Tara, pasok po tayo. After nung mga work namin sa kanya-kanya, ito namin na-express yung, alam mo yun, yung kahit na pagod ka, dito, yung trabaho mo, hindi mo nararamdaman na trabaho. Para naging ganong platform siya, which is, dito kami nagsasama-sama, bago kami magsiuwian sa kanya-kanya naming mga pamilya, sa kanya-kanya naming bahay, ganyan. So, personally, naging, second home namin. I'm Ellie Delorfino Dizon. I'm a registered medical technologist and I'm the owner of Cafe Carolina. Hi, I'm Dean Dizon. I'm a professional licensed architect. And I'm the owner of Cafe Carolina din. So, we're husbands and wife. So we started planning this cafe na tatlo kami. So yung sister-in-law ko nga, yung si husband, saka ako, na we envisioned a small safe space na pwede naming tambayan. A place to gather and also feel at home na outside our home. So at the same time, gusto din namin yung space na to na mag-serve as a remembrance for their late mom, si Mama Carol, who passed away during the pandemic. So eto nga, na-build siya during post-pandemic naman. Actually, marami kaming tinitignan, no? Nag-put up nga kami ng idea na magkaroon kami ng cafe. Marami kaming tinignan na lots dito. So, eventually, yung pinakamalapit pa sa bahay namin, ito, naialok sa amin, itong lugar na to. So, dati siyang testing emission center, no? Nung inalok siya sa amin, nakita ko agad yung beauty ng puno, yung acacia. Sabi ko, parang it's the best place for yung sa itatayo naming cafe, which is eto nga, sobrang ganda niya dahil ang lilim nung magiging tambayan. Parang nasanay kasi tayo from pandemic, nasa bahay tayo lagi. So naghanap kami ng matatambayan namin na outdoor, which is eto nga, yung sinasabi ko, parang ang ganda nung naging feature netong cafe na to, which is yung century-old na acacia tree natin na nalililiman niya lahat ng surroundings ng cafe. During yung buhay pa si Mama Carol, experience ko sa kanya yung warmth, lalo na girlfriend pa lang ako ni Dean nun. So pag wini-welcome ako ni Mama sa bahay, parang very accommodating. So nung nagkaroon nga kami ng idea ng coffee shop, parang yun talaga yung mindset ko na i-share sa mga papasok na tao dito kung paano yung warmth tsaka accommodation na ginawa ni Mama Carol sa akin. Tinry namin i-imagine kung paano namin gusto yung feeling ng space. So, eto nga, sana na-achieve namin, pero it's warm, intimate, tsaka comforting. Kasi we wanted the space to be personalized, na hindi lang siya styled, hindi lang siya dahil sa aesthetic niya. So, ayun. Add up ko lang, siguro yung space na yung outdoor feel talaga, mararamdaman mo kahit nasa ang part ka ng cafe. Yun yung parang talagang iniiwasan namin na masira from the outdoor experience hanggang indoor. So kaya parang nag-put up kami ng mga jalousie windows para sa ventilation niya. Dahil alam naman natin dito Tagaytay, Amadeo area, medyo yung weather niya malamig talaga. And yung feeling na parang ang sarap tumambay sa labas lagi. Na hindi mo mararamdaman siguro sa loob ng bahay. And so doon kami nag-come up, kaya naging ganito yung spaces namin. $500 square meters yung lot nung cafe, 30% yung indoor space and 70% yung outdoor spaces. Indoor spaces includes yung
bar natin kung saan natin sinaserve and tinitimpla yung mga coffee natin. Tapos yung kitchen area natin, nagsiserve din tayo ng mga food, ng mga meals all throughout the day hanggang sa gabi. And then, yung outdoor natin, dyan talaga natin nilagay yung major dining spaces natin. Bestseller namin, syempre yung coffee namin. Specifically, si Caroline Coffee. Siya yung revised, improved macadamia, Carolina macadamia latte namin. So, it's a nutty, slightly sweet na with coffee. Tapos, topped siya with sea salt foam. Tapos, for the food naman, we have our own recipe na beef tapa. So, it's a 3 hours slow-cooked local beef with a Carolina marinade. Tapos, serve siya with our homemade sinamak vinegar. And then, yung beef lasagna. So, beef lasagna is layers of lasagna sheets with Italian spice, ground beef, mozzarella, cheddar, and parmesan cheese, and marinara sauce. Tsaka yung crowd's favorite namin na cereal chicken waffle. So, chicken fillet siya coated with cornflakes and served with waffles. So, once you enter the property, ito talaga yung bubungad sa'yo yung century-old na acacia, which covers up the whole cafe po. Yung buong alfresco area natin, talagang all throughout the day, malilim siya. This can accommodate up to 50 to 60 persons. So, here naman po, we provided playground po. Personally, nagagamit namin siya sa anak namin. And sa lahat po, kasi pet-friendly tsaka family-oriented na cafe. So dito sa left side ng cafe is our multi-purpose na gazebo. Diyan kami nag-held ng events, ng mga coffee classes. And then the rest of the area is yung indoor space na natin. Dito makikita po natin yung old structure ng emission testing center. Ito yung old roof niya, tsaka yung mga old post niya. Then dito pinapark yung mga sasakyan dati for emission testing na. Then dito na rin natin minaximize yung indoor space natin kung nasan yung dating office ng emission testing center, no? Naglagay lang din tayo ng fully ventilated windows, which is yung jalousie natin, para when it comes to yung cold weather na season na natin dito sa Amadeo, dito sa Tagaytay, may experience din nung nasa loob and yung nasa labas yung weather. So this is our indoor space. As you enter the cafe, you'll feel the mood ng room, which is yung warmth, comforting, tsaka cozy. So dito po, makikita nyo yung warmth na ginamit natin through the colors ng walls, yung mga recycled woods natin, itong mga furnitures po natin na mga from restored furnitures po natin. And kita natin dito yung jalousie windows para yung feel natin na gusto natin, yung indoor and outdoor space natin is magkaroon siya ng harmony and magkaroon siya ng connection. Kaya tayo dito sa part ng cafe na to is more on glass. Then dito, ginamit natin yung mix and match ng colors natin through the tiles na we purchased on Wilcon. Yung gray tiles and yung natural stones natin na tiles, pinartner natin siya with the yellow background natin sa bar, gray, and yung wood colors natin to give warmth, to give more homey na feeling sa ating mga customers. So, ito namang area natin ng bar is yung dating office ng Emission Testing Center. May maliit lang silang window for the processing ng mga documents nila. Pinalaki lang natin and ginawa nating accessible from the office papunta dito sa indoor space natin through opening yung mga inopen natin lahat ng mga areas natin para sa accessibility ng staff natin to the customers po. Here naman po, this was designed for
designation po ng mga big groups po natin and also yung mga lounging areas natin. So kung gusto nila ng coffee, tsaka comfort and lounge, so this is the area for them. Dito naman sa indoor area natin, may common tayong toilet. Tapos yung mix and match din natin dito ng tiles sa interior, hanggang dito sa lounge area natin. Mix and match siya hanggang sa mga CR fixtures natin from the lavatory, from the toilet po, urinals. We purchased it in Wilcon. Lahat ito parang carefully picked namin sa Wilcon. Start natin lahat ng floor tiles, lahat ng mga countertop natin, yung mga nilagay natin sa mga walls ng ating CR, lahat ng tiles doon. Siyempre, doon namin siya pinagpa-pattern or pinagma-match-match. Sabi nga namin, parang doon kami gumagawa ng sampling sa Wilcon. So, parang, yan, doon namin siya lahat nakuha. Pati sa mga appliances namin, from the ceiling fans, yung mga lighting fixtures, lahat ng mga sa mga CR fixtures natin, tsaka mga electrical switches, yung mga outlets natin. Sobrang convenient kasi one-stop shop siya. Ang galing lang kasi may malapit dito. So parang 3 kilometers away. Takbo kami doon kami magkita-kita minsan na. Doon na rin kami nagko-collaborate. So ang gandang ano lang din, parang platform na may ganong shop. Siguro every other day nandun ako. Kaya medyo kilala ko ng mga sales doon. Kasi nga, yung sa profession ko nga, no. Ang maganda kasi sa kanila is, yung mga sourcing ng materyales, may stock sila readily available. Kung hindi man, may pagkukunan sila sa ibang branch, dadalas dyan. So, sobrang convenient. Pag nawalan ka ng ganito, hintay ka lang ng ilang days, meron. Parang ganyan. And yung katulad sa mga appliances and sa mga devices nila, nasa standard sila. So, para may quality control ang ano natin. So, talagang yung trust mo and yung ano mo sa pagbibuild ng ganitong business is nandun. To add lang din doon kasi natutuwa ako na pag sinasamahan ko siya, yung sa in-store personal assistant nila. Kasi, for example, kunyari hindi ko naman yung profession, si Miss Trish. So, parang sinusundan ka niya. Hand in hand. Hands-on talaga siya na mag-a-assist sa inyo sa mga kailangan niyo. Post-pandemic siya, talagang from start ka eh. Sa lahat ng gagawin mo, kahit sino naman siguro sa atin, yung post-pandemic, kakatanggal pa lang ng mga quarantines. So, di mo alam kung tatauhin ka ba, hindi mo alam yung start mong business, kung aayon ba, parang ganon. So, yung financial struggle, nandun siya. So, pati yung concept na yung ginagawa namin dahil first time namin itong magtatayo ng cafe. Pero with the help of mga ibang professionals sa ganitong industry, with the help of our parang relatives, naka-came up kami ng gantong ideas. With regards to the structure, kasi nga luma yung structure from the emission testing center, luma siya, no? Ay may mga pros and cons siya, no? Yung pros niya siguro, makaka-save ka ng materials dahil nga may structure na siya, may shell ka na structure. Pag-iisipan mo na lang kung paano mo gagamitin siya sa design na yung binabanggit nga namin siya na parang i-connect mo yung outdoor environment sa indoor environment. And then, yung cons naman niya is when it comes to the budget, hindi mo alam kasi lalo na sa renovation, pag hindi mo siya binaklas, doon mo palang makikita na, ay, hindi na pala pwedeng gamitin to, hindi na pala pwedeng gamitin to. So, parang nag-a-add up yung dapat na nakalaan na cost mo dito, nag-a-add up siya ng nag-a-add up, na medyo pag na misalign ka, pwede kang maproblema sa financial, parang ganyan, and sa timeline mo na sinusundan. So, yun lang ang medyo con sa renovation and yung may old structure.
lagi namin siyang, kumbaga, lalo na nung pinuput up to, lagi namin siyang sinasama talaga sa, sinasama sa mga considerations namin. And lalo na parang recently lang siya na pass away. Hindi ko talaga, kumbaga, ito yung last na i-give up ko sa lahat ng profession ko kasi, parang, dito ko nagabayan yung asawa ko tsaka yung kapatid ko. Dito sa space na to. Yung iniwan niya sa akin yung obligation as yung eldest niya sa kapatid ko tsaka kay Ellie. Dito ko siya nanonolish. So, sobrang thankful ako na meron to, na nararamdaman ng tao kung paano namin alagaan itong space, itong area, kung paano namin tutukan, tsaka kung paano namin siya i-priority sa kanya. Besides our busy schedule, parang ito talaga yung priority namin. Ang importante dito siguro sa pagpuput up is yung puso mo. Nilalagay mo doon. Kasi at the end of the day, hindi yung outcome, hindi yung dami nung nasisell mo na coffee. Yung ang mahalaga yung relationship na nabibuild nyo, na nagiging mas stronger. Yung mga pinagdaanan nyo na maaalala nyo, ay, parang dito namin siya nabuo sa ganito. Kung hindi kami nag-step up sa ganon, kaming dalawang magkapatid siya kay asawa ko, siguro yung relationship namin hindi ganon ka-strong. Hindi ganon siya ka-strong, hindi siya ganon ka-deep. So, sobrang grateful ako na naka-start kami ng gantong relationship. Siguro, don't settle for less. Try to dream big. Try to dream big, tsaka take the risk. Kasi yung journey, hindi siya easy, pero at least try hard na i-embrace it. Tsaka, syempre si number one, if it's God wills talaga, He'll place you where you're really meant to be.